day of my life as a tattoo artist. Ano, sasama ka ba? Boy! So ngayon guys, nagpe-prepare na ako ng aking gagamitin para mamaya sa aking client. Ayun guys, tapos na ako maligo. Ito na, hindi na amoy bayawak. Nakapag-setup na nga tayo dito guys at wala pa din sila. Ayan, tamang ano nga tayo, stencil na muna tayo habang hinihintay natin sila. So ayan guys, tapos na nga ako dito kumain guys at stencil muna tayo para mamaya nakaanda na to para ididikit na lang natin. Napaka-busy ko nga dito nag-stencil. Focus na focus yarn. Yun guys, dumating na si client. Dinikit na nga natin yung stencil nito. Tapos kakain na tayo guys. After nga namin kumain dito guys, ayan, nag-prepare na din ako ng ink para dire-diretso na yung session natin. Kasi, ayan guys, sisimulan ko na dito yung tattoo ko. Nagpahinga na kami dyan guys. Hindi yung kakain lang namin, diretso session na. Hindi, nagpahinga muna kami para yun, alam mo na naman. So dyan pa lang guys, alam nyo na, unang guhit ko pa lang dyan, nasasaktan na siya kasi sabi niya masakit daw sa part na yan. Masakit naman talaga sa part na yan guys kasi alam niya, ang buto talagang tatamaan ka dyan. Kahit isang guhit pa lang dyan, mararamdaman mo na yung hapdi, para kang yung isang guhit niyan umaabot hanggang ulo. Sobrang sakit yan sa buto na yan. Ayan guys, dyan kinakwentuhan ko na si client para kahit pa paano malibang-libang siya, di niya maramdaman yung sakit na ang tusok natin syempre. Ayan tignan nyo naman si client, patayo siya sa sakit. Ano yung client ko na yan guys, tropa ko naman yan, solid. Pangalawang beses niya na nagpatato sa akin. Pero dyan lang sa part na yun, nasasaktan siya. Yung unang yan guys, dun sa may likod ng hita, sabi niya nga sa akin, mas masakit daw dito. Sa likod ng hita, din naman niya naramdaman. Ayun patayo siya dyan talagang ramdam na ramdam niya yung sakit. Kaya magkakwento na nga ako sa inyo na about sa journey ko. Yung share ko lang share, mapang-share yarn, feeling close, ayun yan. Nagsimula yun dun nung tinawag ako ng tropa ko, tapos may dala silang machine galing sa tropa din, tapos nagpatato sila sa akin. Sabi ko, hindi ako marunong, di ba ako sa linya. Sabi niya, sige mag-practice ka para marunong ka na mag-drawing Sabi niya, hindi yun, tinatuan ko sila. Talagang unang tattoo ko, palpak talaga. Tapos sabi ko, naiya ako nun. Sabi ko, ang pakit ng tattoo ko sa inyo. Sabi niya, hindi, okay lang yan. Ganyan talaga sa una. Diyan ka masasanay. Sabi nila sa akin, diyan daw kumain. Kaya yun, tuloy-tuloy na yun. Araw-araw, gabi-gabi, nagtatato ko. Sila lang din tinatato ko. Kaya shoutout sa mga tropa ko dyan. Solid kayo, yan. Yan yung mga tropa kong pinuubaya sa akin yung mga balat nila. Talagang kahit pakit yung tattoo, talagang nagpapatato sila sa akin para masanay lang ako. Kaya shoutout sa'yo Gino, saka si UNC. Yan, the best guys. The best kayo tol. Kayo nagano sa akin dito, nagtulak sa akin para makapagtato ako. Dito ako nagsimula. Ay, alam mo niyo ba, yung unang tattoo na ginamit ko, yung diapak pa. Talagang kahirap. Tas ang vibrate, talagang ang sakit sa kamay katapos. Tas nung tattoo, di pa ako nag-gloves wala pa akong alam. Tas bumili na ako ng sarili ko pan-tattoo. Tas alam mo yung pan-tattoo ko binili guys sa Shopee pa lang, talagang kahit walang, para meron lang gamitin. Tas bumili ko ng mga inko pa lang dati, black lang para. Tas yun, tumagal hanggang sa dami nagpapatato. Meron na nagpapatato sa akin na yun. Nakabili na ako ng gamit. Talaga sa tattoo, kailangan talaga mag-provide dito. Hindi ka pwedeng kung ano lang yung meron ka, yun lang. Hindi. Kailangan talaga bumili ka kung ano mga kailangan. Bagwan lang din ako sa pagtatato kaya hanggang ngayon nagsasanay pa ako talaga. Kung gusto kayo guys, kung gusto niyo din magtato, kailangan niyo talagang pagbutihan. Kailangan niyo, gusto niyo maging passion, dapat porsigido kayo, that di ka mainipin. Kasi pag nagsisimula ka talagang matumal, walang ganong nagpapatato sa'yo. Pero pag wala nagpapatato sa'yo, kailangan practice ka ng practice. Kasi ako ganun lang din ginagawa ko tulad ngayon. Kahit di pa ako ganun marunong, pero talagang still practice pa din kasi madami tayong kailangan matutunan. Madami tayong kailangan improve sa natin, sa sarili natin, sa mga gawa natin para masatisfy natin mga client natin.
Ayun nga pala guys, dito malapit-lapit na tayo. Malapit-lapit na tayo matapos dito. Nasa ano na tayo, nasa bandang hulian na part na sobrang sakit na daw dyan sabi ni client. Kasi sobrang bugbog na. Tagal na ba naman ang session namin? Mahigit ilang oras na din kami. Tapos walang pahinga talaga. Gusto na ni client matapos kasi pag pinahinga talagang masakit. Kasi nag-ano na, pag namamaga na yung mga gilid-gilid ng tattoo kasi natusok na ng karayom, tapos pag binalikan pa talagang sobrang sakit. Ayun, nilinisan ko muna dyan ng foaming soap kasi para makita ko kung okay na ba o ano pa yung kailangan nating balikan. Ayun, mayroon niya tayong nakitang dun, babalikan natin yung yung nakalimutan natin kanina yung guys. Ayun, binalikan natin to. Tingnan nyo naman yung position ko dyan, talagang baluktot. Kung baluktot, sakit na ng likod mo, boy. Tamang hilot ka na naman yan mamaya. Sarap ata ng tulog mo yan. Pagod yarn. Ayun guys, na malapit na tayo matapos dyan. Konting-konti na lang. Si client talaga gustong gusto na matapos. So, kasi talagang sobrang sakit na ng kanyang Ayun, malapit na tayo. Tingnan nyo guys yung magiging position ko dyan mamaya. Parang tanga talagang kailangan mag-adjust kasi nahihirapan na si client, di na natin makapag-adjust. Kaya yun, nakita ko na kasi meron tayong doon, hindi natin natatuwa kanina kasi umabot dun sa may meron pang buhok, kaya hindi natin basta-basta tatatuan yun kasi nga hindi papasok basta-basta yung ink kasi tumatama sa mga balibo. Kaya kailangan talagang fully na ma-shading ma-shave natin ng maayos para walang sagabal. And malapit na kami dyan, na yung sa may pera na lang yan, lining na lang, tas yun sa buhok ayun na lang. Ayun, napaupo na ako dyan para matapos na. And may lang dyan, tapos na tayo dyan, na tayo, lilinisin na natin. And nilagyan na natin ang foam. And dito na, tapos na tayo dito. Paano ba yan? Bigyan natin ng kaunting montage. Ito na pala ang final result ng ating gawa.